I'm ex-Taiwan. Now I'm here, Hong Kong. I'm here sa Hong Kong. For me, like ko Taiwan, why? Malaki space, not like Hong Kong's wall. Thank you, Madam, for sharing. Hindi naman sa kinukumpara ko talaga masyado ang Taiwan at Hong Kong. Ang gusto ko lang iparating sa message na yun, Madam, lalo na yung mga medyo na-offend na pag galing ka ng Taiwan, magugulat ka kapag pupunta ka ng Hong Kong. Yun lang naman. Kasi masyadong na-hype. At talagang nakailang beses na ako nakapunta ng Hong Kong Airport. Ang laki-laki talaga. Pero paglabas mo sa airport, makikita mo na sobrang kabaliktaran. Yung space sa Hong Kong talagang maliit. Pero parang ini-invalidate nila yung reaction ko when I went to Hong Kong, which is hindi maganda. Kasi kung ano yung nakita ko, sinasabi ko lang naman in a nice manner. Kaya nga sabi ko, dahil sa impression na yun, parang ayoko nang pumunta ng Hong Kong. At I said, maybe you can change my mind. Pero hindi naman sa parang nangangaway na kayo. Tulad na lang ng experience ko sa Canada. Kasi, syempre, ang dami-daming Filipinos na gustong pumunta sa Canada kasi maganda yung Canada. Well, sa Toronto, wala akong masasabi kasi sobrang ganda, sobrang laki, at relatively safe ako sa Toronto, yung feeling ko. Yung pagkain lang kasi mga deep fry, tapos cheese, wala ka masyadong option. Sa time ko na pumunta noon noong 2018 hindi katulad sa Taiwan na napaka-convenient. Ang dami mong pwedeng pagpipilian ng mga stores or mga restaurants na kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo ng mga deep fry, meron. Kung gusto mo naman ng healthy food, meron naman. When I went to Vancouver, dun talaga nag-iba yung impression ko sa Canada. Kasi, alam mo, I feel so unsafe. Imagine nyo po, 2 beses ako halos mahablot sa Canada. And I'm not the type na nagsusuot ng mga sexy, lalo pat medyo malamig sa time na yon. I'm even wearing long sleeves and just simple na OOTD. But then again, nangyari yun sa akin. Buti na lang meron akong kasama. One time papunta kami ng isang restaurant, magdi-dinner kami. And then another time, dun sa downtown talaga, malapit sa isang train station. And eto pa yung malala na nagulat ako sa Canada. Amoy, amoy ihi. Ang panghi-panghi talaga. Sa mall pa yun, nasa likod. Tapos, maraming mga restaurants doon kasi malapit nga sa mall. Pero, hindi ganoon kasarap yung pagkain kahit na Japanese food siya. Alam mo, makukumpara ko talaga kasi I'm from Taiwan. Yun lang, siguro ang edge dito sa Taiwan, kahit na sabihin nila na hindi ganyan ka-spectacular ang view sa Taiwan, meron talaga nagsabi na hindi spectacular ang view sa Taiwan, tama lang. Pero yung pagkain talaga number one. Syempre, ang importante sa atin, no? Hindi ako katulad ng mga tao dyan na sinasabi, ngayon, pinapatrending nila na I'm a Filipino, inuuna yung OOTD. No, that's really poor mentality. Yung sa Bisaya na bahalag pobre basta hilas. No, I'm not like that. I'm sorry. I don't agree to the world values. So, kapag nagta-travel ako, importante sa akin yung pupuntahan, lalo na safety doon, and then meron talagang makain. Yan yung importante kapag nagta-travel ka. Hindi yung OOTD mo lang. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, paano mo malalaman na maganda ang Taiwan kung nasa harap ka lang nagpa-picture, hindi mo man lang pinasok, hindi mo man lang inalam yung story, 'di ba? Kasi you can only appreciate the country, the place you travel well kung naiintindihan mo ang background. Yun lang naman yung punto ko. And then, another thing na nakita ko sa Canada, dun sa Vancouver, marumi. As in, yung mga typical na nilalakaran, marumi siya. Tapos yung sa McDonald's, ang dami mga basura sa labas. Parang natatakot kang kumain. And then yung pinaka-worst kasi okay lang bumili ng Mary Jane doon. Kaya, I know you want to earn, more than you earn here in Taiwan or sa... Pero kung pag-uusapan natin yung safety, convenience, and syempre pagkain, sa Taiwan na lang ako. So, wag na nating i-overhype yung mga countries like Canada and Hong Kong.
pwede naman tayong magsabi ng totoo, di ba? Para hindi naman natin parang bigyan ng maling akala yung mga kababayan natin. In that case, they can weigh, 'di ba? Matimbang nila kung pupunta ba talaga sila o hindi. Hindi yung parang pagpunta nila doon na lang sila masya-shock, tapos madidepress, tapos magpapatiwakal, 'di ba? Yun yung masama doon. It's better to be honest para malaman nila yung totoo, and they will be mature enough to face the challenges sa bagong lugar na pupuntahan nila.